Hello, good morning guys! It's one rainy Tuesday morning. So, papasok na tayo sa trabaho natin. And nakikita yung get up ko. Meron akong hard hat. Kasi mag-site visit ako this morning. Hopefully, hindi malakas yung ulan para kahit paano hindi tayo mabasa sa site visit. So, for today's vlog guys, gusto kong pag-usapan natin yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Pearson Airport sa Toronto regarding sa mga smuggled mga drugs. So yun ang gusto kong pag-usapan natin guys. Tara! So guys, kung di pa kayo aware sa nangyayaring kaguluhan sa Pearson Airport, may ilang mga Canadians na lumabas ng bansa, galing sila sa Toronto Airport. And then paglapag nila dun sa country of arrival nila, mabibigla sila kasi yung mga luggage na daladala nila, mayroong mga laman na drugs. So paano nangyari yun? So, base sa report guys, actually, hindi nila mga luggage yon. Ang nangyari is nagkaroon ng switching sa Toronto Airport. So yung mga luggage na punong-puno ng drugs, inilipat doon yung kanilang mga tag kasi pagpasok nyo sa airport, di ba, pagka i-check in nyo yung mga luggage nyo, lalagyan niya ng tag. So ang mangyayari is kung sino man yung sindikato sa loob ng airport, lakas ng hangin. Kung sino man yung sindikato sa loob ng airport, inililipat nila yung tag ng bag mo dun sa mga bag na mayroong mga drugs. Tapos yung bag mo, na tunay na bag mo, lalagyan nila ng parang rush tag. So ang mangyayari, paglapag din nyo doon sa airport ng arrival ninyo, yun yung bus ko. Nahuli ako sa bus ko. Anyway, wala tayong magagawa. Nahuli tayo sa bus. So, more time para magkwentuhan. So, ang mangyayari nun guys is paglapag nyo dun sa airport of arrival ninyo, yung bag ninyo, yung tunay ninyong mga luggage, na dun lang sa isang corner. Kasi rush tag ang nangyari dun. So, ang ginawa ng mga airport personnel dun sa airport of arrival is iniligay lang nila sa tabi. Tapos, yung mga luggage na hindi naman talaga sa inyo, kundi inilipat lang yung pangalan, yung tag ninyo doon sa mga luggage na may drugs, yun ang makikita ng customs at yun ang magiging dahilan para pigilan kayo ng customs at investigahan kayo. Now, in some cases, may mga Canadians daw na nakulong doon sa bansang nilapagan nila kasi nga nakitaan ng drugs yung mga luggage nila. Although, i-deny ng mga Canadians na yon na kanila yung bag na yon, pero syempre, it's their word against the words of the customs. Sabi ng mga custom officer is, sa iyo ang luggage na yan kasi nandiyan yung pangalan mo, tag mo yan. So kahit i-deny mo, wala silang magagawa. And karamihan sa kanila nakakulong . And worse guys, kung mapupunta kayo sa bansa na kung saan ang pag-i-smuggle ng illegal drugs is may karampatang parusa na death penalty, parang diba napaka-unfortunate mo naman na ikaw wala kang ginagawang mali, tapos ikaw pa yung nagawa ng krimen ng mga sindikato na to. So yun guys, kung nasa around Toronto Airport kayo, or kahit hindi sa Toronto Airport, kahit sa airport dito sa Canada, make sure na bago kayo mag-check-in, magpa-picture kayo na kasama yung mga luggage ninyo. Tapos, habang chine-check-in yung mga bagahin nyo, i-video nyo para kung sakaling magkaroon ng switching sa airport ng mga tags, may papakita nyo sa custom officer na hindi sa inyo yung luggage na punong-punong drugs. At maipakita nyo sa kanila na ito yung itsura ng luggage ko, hindi yan yung itsura ng luggage ko. Kasi more likely yung luggage nyo, makikita nyo pa rin dun sa airport of arrival, pero nasa isang lugar lang siya. Kasi ang tag na nilagay doon is mga rush tags lang.
And kasi ang problema na ito sa Pearson Airport sa Toronto guys is parang yung screening process ng mga applicants nila is hindi thorough. May mga na-screen daw na red flag ng mga screening officers pero parang pinabayaan pa rin nila. So yung mga sindikato sa Toronto Airport, nakakapasok sila doon sa airport at nagagawa nila yung krimen nila. I never thought about this little tag being the difference between your bag getting somewhere or you being accused of smuggling drugs. Okay, how is this working? Okay, so what happens is you take your bag to the airport and you check it in, and it goes on the conveyor belt back into the area that you never get access to. Yeah. There are 4,000 cameras at Pearson Airport, and as you mentioned, 16 of the cases happened at Pearson. But those cameras are not always monitored, and there are blind spots. And all it takes is for one corrupt baggage handler or ramp handler to unstick this off your luggage and put it onto a bag full of drugs. Now that bag full of drugs is traveling to the same destination as you. And if it makes it, there are usually air tags in the luggage of drugs. Somebody on the other end is going to pick it up and take it. Your bag, which now doesn't have a tag, is either popped onto the plane tagless, or what they do is they put a rush tag on, and so which is what they put on if your bag gets lost or damaged. Right. And your bag makes it, so you may never know. We've identified 17 cases. We have no idea how many Canadians may have been traveling with their tag attached to drugs and they don't even know it. They get to the other end, they see a rush tag on it, they see no tag on it. Yeah. Or in some cases that we've identified, what happens is they actually snip the tag. So you have a tag that has the code Has that on thing. it, but the drug bag has the other half. So if you get caught, you have to now explain, Okay. well, that's not my bag. Well, I want to play for everybody a clip. So hopefully gawan ng government ng Canada yung problema sa mga airport na to. Lalong-lalo na may mga balita na parang gustong ibenta ni Prime Minister Mark Carney yung mga airports namin sa mga private companies. So hindi natin alam kung mabuti ba kalalabasan nun o mas lalala yung mga situation sa mga airport natin. Bas. So for our peace of mind, mas maganda talaga na on our end, maging proactive tayo. So kung lalabas kayo ng bansa, lalabas kayo ng Canada, make sure guys na picture nyo yung mga luggage nyo, nakasama kayo, tapos pag mag-check-in kayo, i-video nyo yung mga luggage nyo. Para kung sakaling kayo yung mabiktima ng mga sindikato na to, at ipalit yung tag ng luggage nyo sa mga luggage na punong-puno ng mga drugs, is meron kayong pruweba sa mga custom officers na hindi sa inyo yung luggage na yun. Tandaan natin guys na kahit sa ang mga bansa, kahit na dito sa Canada, although first world country to, may mga sindikato pa rin na nakapapasok sa mga government-owned facilities like yung mga airports nga, nakakalusot sila and dito nila nagagawan yung krimen. So ingat-ingat lang tayo guys, laging proactive tayo para hindi tayo mabiktima ng mga sindikato na yan sa airport. Para pagdating natin dun sa bansang lalapagan natin, ma-enjoy natin kung ano man yung gagawin natin doon. Kung magbabakasyon man tayo, kung business man yon or whatever, hindi tayo mabibiktima ng mga criminal na yan, ng mga sindikato na yan na nag-ooperate sa mga airport. So, there you go guys. I hope pan nag-enjoy kayo sa vlog nito. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, like this video, and drop your comments. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye! Lakas ng ulan! We wanna chase the